Ready na ba kayo? Lulusong na naman po tayo. Taba nito ah! Kinakain to? Ayun! Ay, hindi. What? Teka ha, nakita ko yun. Malaki yun eh. Laki nito! Ang laki! Laki nito! Yeah! Huli ka, balbon! Wow! Diba? Konti na lang sa lagubang na siya. Dadayuhin naman natin ang Visayas. Ang tawag dito ay long-nose emperor fish. Masarap itong tinola. Tinola daw. Sweet and sour. Sweet and sour. Oh. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong isda. Ito yung tinatawag na dalagang bukid. Hindi ko alam bakit dalagang bukid ang tawag sa kanya. Wala naman siya sa bukid. Dapat dalagang dagat. Para sumisid, Uy! Lalaki! Lalaki! Nakakuha ako ng lalaki! Sana ganun kadaling kumuha ng lalaki. at manghuli ng iba't ibang lamang dagat. Wow! Ang sarap! Ang sarap! Napakamalinamnam niya. Alam mo kung anong ayaw ko lang dito sa dish na to? Napaparami ako ng kanin. Ang sarap! Perfect! Okay naman siya! Sip-sipin na lang. Pinasarap goes to Negros Oriental. Mula Maynila, 1 oras ang biyahe sakay ng eroplano para marating ang probinsya ng Negros Oriental. Malaking bahagi ng probinsya ang napalilibutan ng karagatan. Kaya naman isa ito sa mga pangunahing pinanggagalingan ng sariwa at masasarap na seafood sa Central Visayas. Isa sa mga coastal town sa Negros Oriental ang Sibulan. Magandang araw mga kapuso! Eto! Lulusong na naman tayo sa karagatan. Konting geography lessons lang. Magaling ako sa geography, sa science hindi. Sa geography pwede. Andito ako ngayon sa Negros. Ang Cebu, ayun! Tanaw na tanaw lang ang Cebu at ang naghahati sa isla ng Cebu at saka ng Negros ay ang tubig na to na kung tawagin Canyon Strait. Yung Canyon Strait, napakayaman ito sa iba't ibang mga isda at mga laman dagat. In fact, hindi lang sa tubig nakakakuha ng pagkain, mismo dito sa buhangin, meron na raw makukuhang pagkain. Samahan niyo ako sa pinasarap sa ating seafood adventure dito sa Negros. Let's do it! Nasa 160 kilometers ang haba ng Canyon Strait mula Bantayan Island sa Cebu hanggang sa Dumaguete City. Dito sa Sibulan, pinapractice pa ng mga mangingisda dito yung mga sinaunang paraan ng pangingisda para mas mapanatili nila yung ganda ng kanilang kalikasan, yung underwater na kalikasan. Kasi kapag kunyari gumawa ka ng iba't ibang uri ng mga pangingisda dito katulad ng dynamite fishing or compressor diving, ang tendency na go-overfish yung mga mangingisda. Pero dito, gumagamit sila ng mga traditional fishing methods pa. Tama po, kuya? Opo, tama po. Isa sa tradisyonal na paraan ng pangingisda sa Sibulan ang paggamit ng bubut trap na gawa sa kawayan. Inilalagay nila ang bubut trap sa ilalim ng dagat at saka ito iniiwan ng 5 araw. Makalipas ang 5 araw, pwede na itong kunin. O, game na! Eto na po! Magtalon lang ako? Opo, ma'am. Okay, sir. Okay. Tara na! Ang mga bubut trap na ginagamit ni Warren, nasa 4 na metro ang haba. Ang laki pala! Paano natin kukunin yan? Ang laki! Parang refrigerator!
po, ano lang po yan sa pise. Asayo sa lubid. Okay. Oo. Yan po lubid niya. Ito yung tinatawag nilang bubo trap na nilubog for 5 days. After 5 days, eto na po yung mga nakuha nating isda. So, natural yung panghuhuli nila dito. Talagang inilalagay lang nila yung trap tapos kusang pumapasok yung mga isda dun sa loob. So, walang nasisirang corals at hindi nag-overfishing. Okay, anong gagawin natin dito, kuya? Ito po. Tatanggalin na natin. Labasan ng... Tapos gagamitin yung stick, ma'am, pang ano. Ayan, ginagamit na ngayon ni kuya yung stick. Ayun. Para makalabas. Yan din ang, ba't sila pumapasok sa loob ng trap, ano? Ano kasi, ma'am, mabango to sa ano, mabango sa mga isda yung kawayan. Oo, yung mga native na ganyan, yung kahoy, mabango sa kanila yan. Tapos titirhan nila. Walang pain na nilalagay sa loob. Jackpot kami nila Warren sa bubo trap na ito. Iba't ibang klaseng isda ang aming nahuli. Ano yung mga nahuli nating isda ay layaw, meron ding labahita, meron ding dalagang bukid. Ito yung tinatawag na dalagang bukid. Hindi ko alam bakit dalagang bukid ang tawag sa kanya. Wala naman siya sa bukid. Dapat dalagang dagat. Sa ikalawang bubo trap, mas marami kaya kaming mahuhuling isda? So ngayon, hinihila nila yung mas malaki pang bubo trap. 2 meters by 4 meters. So medyo malaki-laki ito. Kung malaki na yung kanina, ito mukhang mabigat at marami sigurong malalaking isda kasi tingnan mo, oh. Arya! Uno, dos! Oh my God! May malaki! Taran! Ang tawag dito ay long-nose emperor fish. Masarap itong tinola. Tinola daw. Sweet and sour. Oh. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong isda. So meron tayong dalawang uri ng dalagang bukid dito. Yung dalagang bukid na kulay pula. Katulad po nito. Yan, pula. Tsaka yung dalagang bukid na kulay blue. Ito. Alin na mas masarap, yung blue o yung pula? Mas masarap yung blue? Wow! Bakit? Ano lasa? Matamis. Mas matamis daw. Prito o kaya naman sarsyado ang karaniwang luto sa dalagang bukid. Pero ang putahing ating gagawin, ile-level up pa natin. Kasama ko dito si Chef Matt. Ituturo niya sa atin kung paano gumawa ng Kawa Express. So medyo maanghang to. Mildly spicy. Mildly spicy. Tapos may gata, I'm Yes, ma'am. guessing. Coconut Kasi, paste. okay, so parang Bicol Express siya, pero seafood. Yes, ma'am. Alright. Naku, tapos ang dami nating iba-ibang ingredients. Yes, ma'am. So, roughly around mga 20 ingredients po. 20! So, we highlight with this dish po, ma-highlight po natin yung dalagang bukid. Sa pagluluto ng Kawa Express, kailangan munang iprito ang dalagang bukid. While we're frying the dalagang bukid, ma'am, isosote natin yung Kawa Express namin. Bakit niyo po naisip na gumawa ng version ng Bicol Express pero all seafood? I think it's because nasa coastal city po kami. Gumawa po kami ng version namin ng Bicol Express but seafood kasi yun po yung abundance na meron dito. Oo. Sa isang kawali, igigisa naman ng sibuyas, bawang at luya.
Bell pepper. Bell peppers. Tapos ito po, siling haba. Siling haba. Opo. Papalabas lang natin yung aroma and until maging fragrance siya. Then dahan-dahan po natin ilalagay yung mga proteins na meron tayo. Ito ay finilay nyo lang? Yes po, Or- ito po, pinili lang. So one of the fish na nahuli niyo po kanina, Oo, dalagang bukid. gagamitin po natin. Sunod na ilalagay ang iba't ibang klase ng seafood tulad ng clams, pusit, at hipon. Sabay-sabay na lang. Sabay-sabay po. Opo. Tsaka mabilis namang maluto yan kasi Yes, di ba, lalo na yung squid, hindi pwedeng matagal iluto. Yes ma'am, oo. May tendency po siya na medyo tumigas. Tumigas. If oo. medyo matagal po natin Oo. hindi magagamit. Tapos isi-season lang po natin lightly with salt, then pepper, then konting fish sauce po, Patis. patis. Oo. Sunod na ilalagay ang kakang gata o ang unang piga ng gata. Kapag kumulo na, pwede nang ilagay ang mga gulay. Okay. Pako. Oo, fern. Sarap naman. Okay na? Yes, okay na po. Wow! So, Yung one soy, toppings lang. we top it po. Opo. Ang galing, luto na rin. Yes po. Ah, ganun. So, meron kang creamy, meron kang Crispy po. crispy. Yes, ma'am. Galing. Tapos, one soy. Yes po, one soy to last. Then what we add is konting chili oil. Wow! And coconut. Coconut, yes. Wow, look at this! Kawa Express with fried dalagang bukid. Ah, excited na akong tikman to! Ano pang hinihintay natin? Tikiman time na! Grabe, kompleto sa Ricardo's ito. Iba't ibang seafood talaga pinagsama-sama dito. Pati halaan meron, tapos meron pang dalagang bukid na pinirito. Manatin. Tikman ko muna yung piniritong dalagang bukid. Sarap. Very light lang yung flavor niya. Tikman natin itong Kawa Express na merong pako at merong ba't ibang uri ng seafood. Wow! Pati yung gulay, bagay na bagay. Crunchy pa yung gulay eh. Ang galing naman ng pagkakaimbento nitong dish na to. Alam mo kung anong ayaw ko lang dito sa dish na to? Napaparami ako ng kanin. Ang sarap! Perfect! Mula Sibulan, babiyahin ng higit kumulang 1 oras para marating ang Bais City. Isa sa mga coastal town ng Negros Oriental. Bukod sa sikat na dolphin watching sa lugar, mayaman din sila sa iba't ibang klase ng seafood. Isa na rito ang fan mussel o talab kung tawagin ng mga taga-Bais. Tinatawag din itong pen shell at minsan giant tahong. Umaabot kasi ng 10 to 17 inches ang haba nito. Manguha tayo ngayon ng mga tahong. Pero kailangan dahan-dahan lang tayo kasi kapag masyadong ganun-ganun tayo maglakad, nabubulabog yung putek, yung bura. Hindi na sila nagpapakita. Dito daw. Ay, to, nakuha ko na! Ingat lang. Para makuha ang mga talab, kailangan muna itong sisirin at kapain sa ilalim ng dagat. Nakaipit! Pero doble ingat mga kapuso dahil matalas ang dulo ng talab. Uy! Lalaki! Lalaki! Nakakuha ako ng lalaki! Lalaking shell. Sana ganun kadaling kumuha ng lalaki. Ang daming lalaki!
Nalalaman mo kapag lalaki, yung nakuha mong talab, kapag patusok siya at pahaba. Pag babae, parang pamaypay. Masikip. Kuha ka. No! Babae! Ang sikip, ang hirap, pero nahanap. Ito lang pala ang nakalabas sa kanya, itong dulo, no? Sa loob lang ng kalahating oras, ganito karami na ang nakuha naming talab. Ang talab, perfect daw gawing sisig. Una natin gagawin ay lilinisan natin ang talab. Sa paglilinis ng talab, bubuksan ng shell para makuha ang laman. Ito ay nahugasan na natin. Sasangkotsa na natin ito. Ilalagay natin ng butter. Igigisa ang bawang at sibuyas. Medyo maraming sibuyas kasi sisig ito. Sunod na ilalagay ang luya, bell pepper at sili. Sasangkotsa lang natin to hanggang lumabas yung kaniyang aroma bago natin ilagay yung ating talab. Yung talab, masarap siya isisig kasi para siyang oyster, seafood. Importante, maluto muna natin yung ating mga sangkap bago natin ilagay yung seafood kasi yung seafood, mabilis lang siya maluto. Kapag luto na ang mga sangkap, ilalagay na ang talab. At saka titimplahan ng asin, paminta, oyster sauce at toyo. Konting hot sauce at kalamansi. Makalipas ang 1 minuto, ready to serve na ang talab, sisig. So, ito na yung ating talab sisig. Kung natatandaan ninyo yung mga parang malalaking tahong or mussels na kinuha natin, eto na yun, ginawa nilang sisig. Ano kaya ang lasa? Lasang sisig. Medyo mas makunat siya ng kaunti kumpara doon sa karaniwang tahong. Meron siyang konting aftertaste at saka lansa, pero mabuti na lang na nilagyan nila ng mga sibuyas, bell pepper at saka yung kalamansi para matanggal yung lansa niya. Pwedeng pampulutan itong dish na to. Time out muna sa paglusong dahil kahit daw sa Pampang may seafood pa rin tayong makukuha. Sa kahabaan ng Kampaklan Beach sa bayan ng Sibulan, meron daw nagtatago sa mga bato at buhangin na masarap kainin. Cockroach crab o bakoko kung kanilang tawagin. Kuya, ba't ka nagsisplit dyan? Ah, meron? Huli ko kami ng makuko. Paano hahanapin? Mag-split ka lang po. Magsisplit! Tapos? Tapos, lalabas lang siya kapag na-disturb. Pag nag-disturb, saan? Sino sa lalabas? Ay, ang laki! Pwede ba hawakan to? Ah, ganito. Para siyang maliit na kuratsa. Sobrang malinggit na kuratsa na parang sa lagubang na ewang ko ba. Ito yung tinatawag na bakoko or in English ay cockroach crab. Gets ko kung bakit cockroach crab ang tawag sa kanya kasi crab siya pero ito may pagkaipis yung peg niya. Masarap daw itong kainin. Pahirapan pala ang pagkuha ng mga bakoko. Split daw. Bukod kasi sa singliit lang ito ng piso, kakulay pa niya ang mga bato. Saan? Nakita mo agad? Hindi ko nakita. Paano? So para mahuli yung mga bakoko or cockroach crab, kailangan medyo slightly bungkalin mo ng dahan-dahan yung buhangin. Tapos hihintayin mo ngayon siyang lumabas mula dun sa buhangin. Tapos dadakmain mo na lang ganun. Good luck sa akin. Hindi ko kaya to. The struggle is real, mga kapuso. Pero sa pangunguha ng bakoko, bawal ang sumuko. Oh, ang galing! Ang hirap makuha kasi
Unang-una, ang bilis niyang kumilos. Tapos pangalawa, kakulay niya yung mga bato, yung buhangin. So parang talagang kailangan mabilis yung kamay mo tsaka matalas yung mata. Galing mo naman! Hindi ko talaga nakita, promise. Saan? Dito? Nakatakas. Hindi ko nakikita talaga, promise. Kahit na ituro na nila sa akin, hindi ko pa rin alam eh. Pagkatapos ng ilang minutong paghahanap, Ito siya, oh! Yay! Ang hirap, ah! Sobrang liit! Ang hirap makuha! Ayan, dalawa! Nakita ko na! Ito, oh! Maliit, tsaka isang ate! Baby tsaka ate. Pag tinignan mo, parang kakulay siya nung bato, oh. Ay, ito yung isa, ito ang baby, ito ang ate. Oh, 'di ba? Kauri nila yung mga bato. Tingnan na natin sila. Ito, oh. Tapos ito yung baby. Ay! Huwag ka lalabas! Ang hirap mo kunin, eh. Taran! Ang liit. Meron ba? Ang laki nito! Ang laki! Laki nito! Yeah, huli ka, balbon. Wow, diba? Konti na lang sa lagubang na siya. pero teka, anong luto naman kaya ang masarap sa mga ito? Tunawin ng butter sa kawali. Ang bakoko nga pala ay similar lang po siya sa pagluluto ng yung crab at saka hipon. Sunod ay gigisa ang bawang, sibuyas, at luya. Tapos itong sili. Paghaluin na lang natin. Kapag luto na ang mga sangkap, ilalagay na ang bakoko. Hahaluin ito hanggang sa mag-iba ang kulay ng bakoko. Ang bakoko nga pala ay para ding crab. Pero ang kaibahan lang nito ay pwede mong makain yung kanyang shell. Kapag luto na ang bakoko, lagyan ng soda, ketchup, at tomato paste. Ihalo na lang nating maigi para ma-mix talaga yung ano niya, lahat ng ingredients. Pagkatapos, timplahan ito ng paminta at asin. Mga kapuso, luto na ang garlic butter bakoko. Saan? Nakita mo agad? Hindi ko nakita. Pahirapan ang paghuli ng mga bakoko. Paano? Saan ba nagkakati? Ayun! Ay, ito! Pero sumakses pa rin naman tayo. Balbon. Wow, diba? Konti na lang sa lagubang na siya. Kaya naman ano pang hinihintay natin? Tikman na natin yan. So, eto na yung ating bakoko na niluto sa garlic and butter. So, ano to? Garlic buttered cockroach crab. Ginarlic butter pa, cockroach naman. Ay! Paano to kinakain? Hinihimay ba to? Hindi. Buo daw? Buo? Talaga? Hindi ko hihimayin? Sure? Okay. Sige, subukan natin. May galamay eh. Okay naman siya. Para siyang talangka. Ganun yung peg niya. Para siyang talangka. Pag yung maliliit,
pwedeng kainin lahat. Pero kapag yung mga malalaki, medyo sumasabit niya yung mga paa. Sipsipin na lang. Napakahirap hulihin itong bakoko na to. Mga kapuso, hindi pa tayo tapos sa paglusong. Marami pa tayong ibang klase ng seafood na sisisirin. Ano ba yan? Ang taba! Sea cucumber! Sa bayan ng Bais sa Negros Oriental, meron daw himala? Ang tawag nila sa butas na ito, Miracle Hole. Ano kaya ang meron dito? May nahuli tayong butete, puffer fish. Sa side trip din tayo sa palengke para tikman ang ipinagmamalaking sikwate at putumaya ng Dumaguete. Ang sarap! Sarap, mapait-pait na malapot, very rich, panalo. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at salo-salo, ako po si Cara David. Ito ang Pinas Sarap.